Ganyang kalaking budget, dapat tataas ang economic growth mo. Expect na rin po ba natin na pag-uusapan yung pagtaas, natataas din yung ating utang? Kasi alam naman natin po, yung atin pong nakokolekta, kita ng gobyerno, hindi naman po yata umaabot sa 7 trillion para matustusan itong mga proyekto na sinuggest ng ehekutibo na nagkakahalaga ng nasa mahigit 7 trilyong piso. So, asahan natin na mas lalong tataas ang ating utang po para sa 2027? Oo, na-mention ko nga kanina yung fiscal deficit, yung programmed deficit from this 7.2 trillion is 1.7 kasi yung program revenues nila ay 6.9 trillion lang, no? Ay, sorry. 6.9 trillion. So may deficit ka. Yung deficit na yun, uutangin na naman yun. So kagaya sinabi ko kanina, baka by 2027, umabot na sa 22 trillion. Between 21 and 22 trillion ang utang ng Pilipinas. So sa makatuwid, tataas ang ating debt to GDP to more than 70%. Yan ang ngayon nga lang 66% to GDP, mataas na ratio na yan in 22 years. So since tataas pa ulit yung deficit, magkakaroon pa ulit ng deficit at utang pa sila, tataas pa ang utang, tataas pa ulit yung ratio na yan. So magiging all-time high yan siguro, no? Isa pa, yung pagbayad ng utang, lalaki ng lalaki, di ba? So ngayon nga lang, halos 50% ng nakokolekta nilang buwis ay napupunta lamang sa pagbayad ng utang. Kaya paano pa yung ibang programa na dapat nilang gastusan, no? Pinapayaman na lang natin yung mga bangko. So isa yun sa mga malaking concern ko, paano natin babayaran yan in the future? Ibig sabihin, magtataas na naman sila ng buwis in the future. At iiwan nila yan doon sa susunod na administrasyon. So, para masisi yung susunod na administrasyon, di ba? Pero actually, galing yan sa kanilang yung katiwalian. Opo, at sinasabi nga na ang isang taon bago mismo ang taon ng eleksyon, ang budget niyan sinasabi ngang election budget nga itong 2027. Yes. Tingin niyo po nandun pa rin yung agam-agam na hindi talaga para sa kumbaga sa pangkalahatan para sa ating mga kababayan at maaring magamit pa rin po itong pondo na ito sa kabila po ng kanilang pagmamalaki na mas mababa daw po ang mga unprogrammed appropriations for 2027, pinakamababa since 2019 daw po, Ma'am Cora. Kasi naka-factor in na nga dun sa NEP yung dating insertions kasi hindi naman nila binaba yung budget, di ba? So yung pinagbasehan nila ng previous years, may mga insertions na yon. Di ba? So tapos tinaas pa nila ngayon. So nandun sa program ngayon yung mga insertions in the past. So nasa DPWH, nasa education. Kung matatandaan mo, sinabi noon ni dating Education Secretary Sara Duterte na yung sinubmit niya na budget ng education was 5 billion. Natatandaan mo yon? 5 billion. Alam mo kung magkano ngayon? 976 billion ang nilalaan para sa education. Bakit ganun kalaki? Hindi ko maintindihan yan, appropriations na yan. Kasi yun nga, nung 2023, nag-submit ng budget ang Department of Education na 5 billion. Tapos, question niya kasi nung lumabas na sa GAA, naging 15 billion. Pero ngayon, 976 billion ang para sa Department of Education. Di ba mapapag-isip ka? Opo. Pero hindi questionable na ang education, yun talaga yung may pinakamataas na budget sa pero natin. Pero kung ikukumpara natin, opo, kung ikukumpara nga natin dito sa public works, sa 976 billion pesos, kung ikukumpara sa public works, nasa 644 lang billion pesos itong public works. Medyo mataas. Itong public works ang ang pumapangalawa, no? At ang pangatlo, yung health 353,
Yung sa DILG, 332 billion. Sa National Defense, 328 billion. Transportation, 302 billion. Pero almost 1 trillion for basic education. So itong ganitong klaseng pondo, bagamat naintindihan natin top 1 ito, pero masyado lang malaki, Ma'am Cora? Sobra yung budget na yan. Syempre, nandyan nga yung mga leakage no, sa education, sa public works and highways. So, kumbaga, embedded na dyan yung kanilang campaign funds. Okay, so, of course, these are all speculation on my part, pero sobrang laki niyan. Kasi kung kukumparang mo nga dun sa mga previous budgets, sobrang laki yan. So I don't know kung saan ang galing yung budget na yan, no? At dapat talaga tignan yan or bantayan na ng taong bayan kung paano gagastusin yan, lalo na yung sa education na 976 billion. So bantayan nyo kung gaano karami ang bibigay na ayuda kasi ang tingin ko dyan, mapupunta sa ayuda karamihan dyan eh. Ililipat yan sa unprogrammed eventually. Opo. Sa 2023 national budget, ayon sa Department of Budget and Management, 2023 ito, nasa 852.8 billion pesos ang budget allocation. Kasama na yung DepEd, mga SUC, CHED, TESDA. 2023 ito sa DepEd alone, nasa 710.6 billion pesos. No? So ang taas ng itinaas simula noong 2023 hanggang sa kasalukuyan po. Sa tingin niyo po, sa dapat na pagtuunan ng pansin sa ating pangbabudget po for 2027, anong sektor po Ma'am Cora? Actually, okay naman yung priorities nila eh. Okay lang. O, you give priority to education, public works, kasi syempre yan ang nagtatayo ng mga infrastructure, sa health, no? Because you have to invest on health. At of course, ako gusto kong bigyan ng priority ang agriculture. Kasi para maging may sustainability tayo pagdating sa pagkain, sa food supply. At saka dapat pag-isipan nila magbigay ng budget para sa energy. Kasi kailangan natin magkaroon ng sustainable energy supply. So parang walang energy dyan sa kanilang priority di ba? Pero sa akin, okay naman yung mga top 3 nila. Pero sa totoo lang, yung execution pa rin ang talagang tinatanong ko. At saka yung laki ng budget na yan. Kasi gahigante na yung budget na yan. Ang daming syudad na ang pwedeng ipatayo niyan sa totoo lang. Opo, nabanggit mo kanina, nais nyo ang agriculture. Sa agriculture, nasa 261.7 billion pesos ito. Nasa pumapang 7 ata sa kanilang priority. Itong mas mataas ang transpo, mas mataas yung national defense, mas mataas yung sa LG, no? Bago mag social welfare yung DSWD, ang DSWD 241, ang Agri 261 billion pesos na pwede, kumbaga sabi mo nga masyadong mataas lang yung sa education 900, baka pwedeng kasi ang Agri natin ngayon Ma'am Cora ay medyo nasa balag ng alanganin kasi merong mga pag-ulan, tapos meron pang super El Nino na timingan pa ng mataas na presyo ng crudo. So asahan natin sa 2027, yan ay makakaapekto ng lubusan. Pero siguro dahil masyado tayong nakadepende sa importasyon, kaya ganito lang ang pondo natin siguro, Ma'am Cora. Talaga nakakalungkot kasi agriculture, alam mo, napakarami nating pwedeng gawin dyan. Ang madalas naririnig mo, farm to market. Dapat hindi lang hindi lang farm to market, dapat planting to market, no? So sa pagtanim pa lang, meron na silang ginagawa kasi yung farm to market na harvest na di ba? So, dapat bigyan talaga ng priority yung production, hindi yung, kasama na din dyan yung, yung distribution, no? So, dyan talaga tayo kulang sa production support kasi hindi mechanized, there's not enough support for the farmers.
yung sa insurance nila, tsaka yung mga seedlings and whatever. Kulang-kulang yan. Tapos pati sa fertilizer, pati sa insecticides, Ngayon, meron kang risky na problema sa Bacolod, di ba? Yung peste. So, anong support na bibigay nila? Parang late na nga yung support kasi nasira na yung mga crops nung peste ngayon. So, isa yan sa talagang concern ko yung agriculture kasi matagal nang hindi nabibigyan ng pansin yan. At sinasabi mo nga, kasi madalas tayo mag-import, kasi just sa import, nandyan ang smuggling, di ba? Napakadaling mag-smuggle pagka nag-i-import ka. Ma'am Cora, sabi mo nga ang ating economic growth o baga ang outlook po ninyo ay pababa yung ating projection, ano? Sa tingin po ninyo, saan kaya maaring makakuha ng sources ang pamahalaan para po sa, sabi mo, napakalaking pondong ito para sa ating bansa sa susunod taon? Anong ibig mo sabihin sa sources? Sources, itong 7.2 trillion pesos, sa tingin po ninyo, baga may pagkukunan tayo ng sapat, tapos may utang pa tayo, tapos yung ekonomiya natin bagsak. Hmm. Yun nga So, uutang na uutang, di ba? Kasi lalo na kung hindi nila maabot itong revenue target nila na, hindi pala 6 point, ano ba to? 5.2 or 6.9. Pag hindi nila yan naabot, baka lalaki pa more than 1.7 trillion ang utang. Kasi parang nakita ko yung projected growth nitong revenues is about 10% eh. Pero, ay sorry yung asa ko maingay. 10%. Pero sa totoo lang, in the past, hindi naman lumalaki ng 10% ang ating revenue collection kasi marami ring leakage dyan eh. Mhm. Marami ring leakage dyan sa revenue collection. Lalo na yung mga malalaking taxpayers, minsan hindi talaga nabibigyan ng tuon yung totoong dapat bayaran nila, no? Pero sa kasalukuyang sitwasyon natin, yung mga mayayaman ho ba mas lalong yumayaman at yung mga mahihirap ay mas lalong naghihirap? Ito ang tanong ko sa iyo, Jade. Sa tingin mo, yung mga nakatanggap ng maleta, nagbayad yun ng tax? Mm. Di ba tax-free yung maleta? Yes, oo. Ilang billion yon? 800 billion supposedly, according to the soldiers, no? Yung 800 billion na yun, walang tax na nakolekta doon ng gobyerno. Mm. Kasi madalas kasi parang naha-hype yung mga top 10 richest personality o mga personalidad, Oo. Ma'am Cora, eh. Hindi baga mai-equate mo doon sa sitwasyon ng mga kababayan natin, eh, mas lalong naghihirap. Your thoughts on Yun that? nga, actually, mali yung timing nila sa akin. Hindi dapat yung hina-highlight ngayon kasi marami naghihirap, no? So, dapat hindi masyadong hina-highlight yung mga top 10 na yan kasi wala naman pakinabang yan sa kabuhayan ng mga tao. Dapat ang ginagawang kwento ngayon, ano bang ginagawa nitong mga korporasyon na to na napakayayaman? Ano bang ginagawa nila para sa mga mahihirap? Dapat yun yung kwento. Kaya medyo na ano rin ako doon sa kasi dati na nga dati na nga linalabas yung news na yan. Kaya lang sa akin yung timing ay hindi maganda. Opo. At isa pa, ang dinadahilan po ng gobyerno, inflation at krisis sa langis dahilan ng pagtaas ng kahinaan ng ekonomiya natin. Reaction po Actually, rin. magiging inflationary itong budget na to eh kung hindi siya makontrol no kasi yun nga may supply constraints tayo ngayon eh mababang supply at saka hindi naman wala nga trabaho yung mga tao no. So parang hindi mo alam kung saan pupunta yung pera o kung gagamitin sa eleksyon sa kampanya magkakos yan ng inflation. So ang mangyayari diyan magtataas na naman ng interest ang Bangko Sentral. So tataas ang interest rates natin. Tapos pag ganun mangyayari tataas ang inflation ulit kasi taas ang cost of doing business at manghihina ang piso kasi lalaki nga yung utang tapos wala naman tayo nakikitang bagong investments masyado. Oo, at sa tingin mo, mauulit na naman, lalo ngayon, magsisimula, papasok na tayo sa Burr months, ano? Mga ngampanya na Oh. naman tayo ng 500 peso pang Noche Buena items. Ay, Parang, Diyos ko talaga. Napakasaklap niyan talaga. Sana hindi na ulitin ng DTI yan dahil talagang, alam mo,
mahirap na nga yung buhay. Parang paparamdam mo pa sa mga Pilipino na naghihirap sila. Parang wala, asa na ba ang compassion ng gobyernong to, no? Sana hindi na maulit yun. Mm. Pero yun talaga, ngayon itong third quarter mas challenging kasi nga napakadami na ng mga bagyong parating, no? At ang mga malalakas na bagyo, normally nangyayari pa yan ng fourth quarter. Eto nga lang habagat ilan na yung nasalanta. Lalo pa pag magdatingan yung mga malalakas na bagyo nitong fourth quarter. Mm. Huli na lang, Ma'am Cora, sa tingin po ninyo, sa forecast po ninyo sa economic growth natin, lalo na this year, possible pa bang makakaahon tayo o talagang tuloy-tuloy na yung pagbagsak? Actually, kino-compute ko nga kasi 2.8 ng first quarter, 2.3 ng second quarter. So kung gusto nilang maabot yung ambisyon nila na 3.5 to 4.5, kailangan tumaas ang GDP ng more than 5% in the next two quarters. Parang mahirap na yun kasi kung walang masyadong investments at saka hindi nga efficient yung paggamit. Tas alam mo, nagulat talaga ako kasi bumagsak yung net factor income doon nakikita yung OFW remittances na maas lamang ng 1%. Kaya yung consumer spending nang hina talaga, naging 2 point something percent na lang. No? So yun, doon ako nababahala kasi hindi pa nga tapos yung gera sa Iran. So malamang yung mga OFWs doon at saka yung mga nag-uwian na dito, naapektuhan talaga yung pagpapadala ng OFW remittances. So yun, so medyo hindi ako masyadong tiwala na kayang maabot yung 3.5 to 4% to 4.5% na target ng gobyerno. Mm.